ka-JTech, andito tayo sa Skyway Stage 3. Ayan. So yung topic natin for this vlog, yung fuel consumption ni Sebi natin, CB650R. Gaano ba kalakas ang isang 650cc na big bike? Ayan. So far, no, yung nakita nyo kanina na nireset natin yung ating Odo. Flashback. Tetest natin yung yung fuel consumption nito sa long ride. Kung ma-remember nyo, meron tayong vlog na testing ng fuel consumption on a city driving, but this time is a long drive. Gagawin natin, re-reset natin ito. Kung makikita nyo, no, naka 14 siya, tapos naka trip A. Yan, long press lang to reset. Yon. So makita nyo yung kilometer per liter. Yan, no, naka-reset, no? Trip A, naka-reset din. So makikita natin kung ilang kilometer yung matatakbo natin, tapos yung average fuel consumption nya in kilometer per liter. So kulang tayo ng 2 bar, pero aabot naman tayo dito sa may Petron Marilao. Doon tayo papakarga ng gas. End of flashback. 0-0 talaga siya. Saka yung trip A natin 0-0. So 33 kilometers na yung tinatakbo natin dito sa ating motor. Ngayon ang fuel, average fuel consumption nya base do sa panel, sa reading is 19.6. Sabi ko dito, yung nya, fuel consumption nya 16 to 18. Pero nagulat ako, 19.6 na. Hindi pa tayo humahataw nito Baka tingnan natin to talaga hanggang dun sa Nueva Ecija, kasi doon natin talaga masusubukan kung gaano talaga siya katipid or kalakas. Yan, tumataas pa 19.7 kilometers na. Yan, tingnan nyo. Ewan ko kung nakikita nyo doon sa panel. Ayan, ganda ng mga condo dito, SMDC. Ano mami, meron pala akong back ride. Ayan, no, nakikita nyo sa mga ka-JTech. Hi ka mami, dyan sa Ayan, hi. Good morning. Lumalagpas pala tayo, nagsi-73 tayo. Dapat 60 lang. Pero alam ko inuuli nila dito 80. Yung mga 16, kaya dapat nahuli nila pati 80. Yung mga 70, pwede pa yan. Pasok na siya. Oo, pasok pa yan. Pero pagka 80 ka, kasi meron akong boss, shoutout si Robert. Kung nanonood ka, nahuli yan sa Naiya X. Naiya X, nahuli siya. Ang takbo daw niya 80. Tapos nagtubo siya na lisensya sa East Avenue. Yan. Chill ride lang tayo ngayon kasi may tiga-kurta ako sa likod eh. Yes. Yan ang natin yung speedometer. Si Mrs. sa likod nangungurot pagka bumibilis ako eh. Ang sarap dito sa Skyway. Woo! Ang lamig pa ng hangin. Tapos meron mga time na lakas talaga, no? Ayun ang mahirap sa naked bike. Kasi pagka naked bike ang dala mo, kita mo straight na straight ako, sapo-sapo mo yung hangin eh. Wala man lang ditong visor. Hindi ka mukha ng mga adventure bike. 19.9 na kilometer per liter. O ba? Ayos pala to sa long ride. Si CB650R, no? Ayos sa long ride kasi 19.9 na. Kaya makikita natin talaga ito sa mabilisan. Kasi yung Ninja 400 ko before, nag-average ako sa Ninja 400 ng 27. Pero dito, tingnan natin naka 20 na siya. Tingnan nyo, ewan ko kung nakikita nyo. Ayan, 20 na. Tingnan natin. Kung umabot na ng 27, matipid to. Pero yung 650cc to compare sa Ninja 400 na 399cc, diba? Parang yun yung kanina, naunahan na natin yan yung dalawang yun. Parang pumiba sila ng daan, tapos dito rin pala baklak. Kaya nga ano siguro yan, mali. Nagkamali. Mali ng daan. Pero mabibilis silang dalawa Ayan, ito yung toll gate dito, mga ka-JTech. Anong motor yan? Say 650. Ito, to, BMW.
mga kanina pa ako tinitignan ng mga ano ng mga, alam mo pagka motor dito sa mga expressway, no, medyo tinitignan nila yung mga enforcer dito kasi syempre tinitignan nila kung pasok ba to sa 400cc ganyan. Pero kita nyo naman yung get up namin. O pagkakamala mo bang ano to, naka full battle gear kami. Head to toe. Ang bilis ng dalawa, Dave. Hindi naman 60 yun, ano? Ha? Hindi 60 yun. Oo, hindi na. Kaya kasi mahuhuli yan dun. Tayo duwarog ako sa mga huli-huli. Ayoko ng mga hassle. Kasi follow the rules. Tama lang naman. Huli, hindi ko alam kung may 2,000 yan. Hindi yung support, yung Tapos hassle kasi. maglilib ka pa sa trabaho mo. Yun nga. Exactly the point tayo. Oo. Nawala na sila, oh. Balahin ko rin si Mami kasi papasama ako dyan, di ba? Discuss natin yung ano pa yung mga factors affecting fuel consumption. So meron akong 4 na sasabihin. Yan yung mga factors affecting fuel consumption. So una, siguro random na lang to, no? Una yung tire pressure. So pagka malambot ang gulong mo, malakas sa gas yan kasi dahil hirap yung motor. Tapos yung pangalawa, yung weight din ng ng rider. Syempre kung may back ride ka, mas mabigat kayong dalawa, combined weight, so masirap din yung motor. So anything na mga nagpapahirap sa sa engine to move, yan, affecting fuel consumption yan, no? So kaya dapat yan yung nyo, i-monitor nyo yung tire pressure nyo. So dapat at least nasa normal yung yung hangin ng gulong nyo. Normally dito 30 yung nilalagay ko 30, no? Pwedeng 29, 30 ganyan. Yun. Parang ganun din yung ginagawa ko sa kotse. Ganun din ang ang tire pressure. Tapos yung pangatlo, yung yung riding style mo. Ayan, pababa na tayo, no? Balintawak na pala tayo. Commercial muna, Balintawak na tayo mga ka-JTEC. Ayan yung toll plaza. Ayan. Sana pasahin yung RFID natin dito. Dami kanina hindi binabasa eh. No tag daw, no tag. Yan, balik tayo sa ating topic, yung pangatlo, yung riding style mo. Kung walwal ka ba magpatakbo 'di ba? Yung bumirit ka parang ganun no? Yung from stoplight, yan, kaya from toll, yan, bibirit mo ganun, malakas sa gasolina yun, mga JTEC. Tapos lalo na mahilig kang bumomba, brum 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 brum. Patay. Yan yung mga factors affecting riding style din. So kaya minsan depende din sa rider. Ayan, dito tayo. Mukhang matagal doon sa kabila. Sana pabasa yung RFID natin. Buti meron tayong ditong bag. 2 beses nang dinabasa yung RFID ko. Buti meron tayong bag na ganito at madaling dumukot ng yung card. Pagka wala kasing hirap, dudukot ka sa bulsa mo. Yan, so 3 na yung nabanggit ko sa inyo, no? Ito yung pang-4 paglagpas lang natin dito sa toll. Yan yung mga huwag niyong dadaanan, yung gitna. Oh, na-read niya. Ayan, na-read na. Oo. 108.864 pala ang ko. Grabe naman. Mayaman ang mga motor mo. Hindi ko alam kasi minsan niloloadan ko lang, hindi ko na na-check Meron pa palang load. Ayan mga ka-JTEC, NLEX na tayo. Woohoo! Dito 100 na takbuhan dito, wala nang limit. May limit pa rin, 100. Stopover tayo dito sa may Petron Marilao. Ito yung mga meeting place ng ng mga nagbi-big bike na lalo na kung biyahe mo pa north. At tingnan natin kung maraming mga nakatambike dito.
Time 7 a.m. Ito na yung Petron Marilao. Ang tambayan dito sa may Starbucks. Puntahan natin. Dito sa likod dito, meron din dito mga nakatambay. Ayan, no? Foreigner. Mga ano sa kanila, mga KTM yun, yung mga adventure. Ayan, no? Kanya-kanya dito ng parking. Ano yun, no? Kita nyo yung mga ano, di ba? Diba? Ayan yung mga tambayan, yung Starbucks na yan. May mga dami mga ano eh. Dito tayo banda. Basta lang tayo dito para pa-full tank natin. Para sigurado makakarating tayo ng Nueva Ecija ng ano, hindi nangangamba. Ano mami? Yan, pagas tayo. Pa-full tank natin para makarating tayo ng Nueva Ecija. Daming ano, group rider dito, oh. May sali kaya tayo sa kanila. Diyan yung kwan, yung Petron card. Oo. Tignan mo yung get up ni ano ni Mami, oh. Ang OBR ko, oh. Rider na rider ang datingan eh. Mabilis tong si Fortuner. Paunahin natin. Primary requirements dito yung makasipat ka agad eh, no, na mabilis. Kasi kung may mabilis sa likod mo, tapos ang bagal mong makakuha ng speed, abutin ka sa likod eh. Hindi ka mukha nitong mga ganitong big bike. Pagka tinrottle mo to, bilis na to, tinan mo. O ba? May nananapik na sa akin sa likod. Apoy ka. Sarap mag expressway. Trucky. Sarap. Lakas ng hangin, lamig. Next stop natin sa Petron Lakeshore. Papakita ko sa inyo after this, no, yung final fuel consumption pag nasa Nueva Ecija na tayo. Ayan. So sa ngayon, nag-stop kasi tayo kaya naging 19.7. Kaya kanina naka 20.4 na yan, fuel consumption sa gauge. Yan, matipid 20 sa long ride, for the 650cc. Napapatili si Mami sarap. Lamig. Napakada. Gumagalaw yung lumalaban yung ulo sa helmet, ano? Huwag kang lilingon. Pagka lumingon ka, balileg mo. Ganda ni Harley, oh. Medyo dak ka, Mami. Okay pa. 21, 20 plus ka na. Okay, traffic na. Bagal ulit, bagal. Ang bilis si Sebi. Hindi pa pinipigang gana yan. Ay, nahabol natin si Harley. So, nandito na tayo sa Nueva Ecija. So, ang fuel consumption natin 20.1. Dito medyo bababa na tayo kasi dahil yung takbo mabagal na dito, no? May mga truck, tricycle. Pero yung expressway lang na ride, na long ride, talaga ang pinakasagad nito 20.5. Yan, kilometers per liter. Yan ang fuel consumption ng isang CB650R na 650cc, no? Ayan.
So ayan, yan yung ating vlog. Nalaman natin kung gaano talaga ang sagad na fuel consumption na to. Fortunately hindi niya naabot yung rating ni Ninja 400. Bagay, lower cc yun, 399cc as compared to 650cc. So hindi niya naabot. 27 kilometers per liter si Ninja 400. Pero this one 20.5, no? So kulang siya ng 6.5 ang niya, ang difference. So, ibig sabihin, matipid pa. Matipid Oo, siya. pero matipid pa rin to, no? Para sa isang 650cc, matipid pa rin to. Kasi the more, the The higher yung cc, higher CC, mas yun, mas malakas yun. Okay. Buti ang ganda na ng daan dito, no? Dati dito sobrang warak-warak ang daan dito. Ito lang yung maganda dito, no? Sa mga motor, madaling pangsingit sa mga tricycle. Dito pag naka 4 wheels ka, hirap na hirap ka sumingit sa mga yan. Dito matabi. Kaya mga ka-JTech, again, thank you for watching. See you again in my next vlog. Bye-bye. Bye-bye.